Magandang umaga mga kakusina! Welcome ulit dito sa aming bahay probinsya. Maaga pa lang nangolekta na ako ng mga pang-almusal ng aking dalawang panday. Nagluto rin ako ng nilagang saging. Maraming salamat pala sa kapitbahay ko, kababata ko at kalaro ko noon ng bata pa kami. Isang buwig nga itong saging na binigay niya at ito panganging natira o hinog na rin lahat. Perfect siya sa pang-merienda or pang-almusal. Lalong perfect siya ditong lutuin sa aking kusina. Wala, ito lang talaga ang una kong naisip na luto dito, ang ilaga. Pero alam niyo ba sa Maynila, kahit nilagang saging lang ay nagkakahalaga ng 15 pesos ang kada isa. Pagkatapos ko maglaga ay pinakialaman ko nga itong ginagawa nila dito. Naalala niyo ba na ito ang linihisan ng skim coat dahil sabi ko pabubutasan ko at palalagyan ng bintana. Finally, natubad na rin dahil butas na nga ito. Bala ko ditong lagyan ng study area o kaya ay office table. O kaya ay dito natin gagawin na magsushoot ng mga product. Masarap kasi mag-work kapag nature ang labas. Parang ang presko dahil may tanaw kang mga halaman. Parang ganado tuloy magtrabaho dito ng mga paperworks. Dati kasi stress ang mag-compute ng BIR. Ay, ito nga palang senaryo sa buong bahay namin. Gumulo na naman. Dahil ongoing ang paggawa ng kesame. Nag-switch nga pala ako sa metal paring instead of kahoy ang ilalagay. Dahil mas magaan lang ito at mas practical pala. 120 pesos ang kada isa at 24 pieces ang nabili ko. Hindi siya ganun kakapal pero ox na. Meron ako nabili sa pinsan ko ng mga retaso. Makapal ito at 250 pesos daw ang kada isa. At dahil retaso, putol-putol siya, binili ko lang siya ng mura. Ginagamit sila para pang brace sa taas. Para tumibay ito ang mag-hold ng Hardiplex. Diba? Kala mo may alam. Ganito pala nauuso ngayon sa pagkabit ng kisame, gumagamit ng metal paring. At may iba-iba itong kapal. Depende sa iyo kung ano ang kasya sa budget mo. Kaya ako, bumagsak lang ako sa 100 pesos kada isa. Ox lang din yan dahil tutulungan naman siyang patibayin ng mga nabili nating retaso. Ayan, sobrang taas ng ceiling ng bahay na ito guys, kaya akala mo parang sobrang laki ng bahay sa labas. Dahil lang yan dito sa mataas na ceiling. Anyway, dahil tanghali na, nagluto na lang ako ng pinakamadaling lutuin, ang adobong manok. Ayan, so isa ito sa mga pinaka-exciting part dito dahil hindi na tayo gagamit ng gasol na pagkamahal-mahal. Libre lang ang mga kahoy sa paligid. Maya-maya lang ay dumating na si Nico. Unang hinahanap niya ang aso niya si Popo bago siya kumain. Pak, parang may sarili kaming karinderya. Dito sa probinsya, bukod sa mismong bahay, halos bawat pamilya ay may sarili ring kubo. At nakadepende sa pangangailangan, pwedeng gawing tindahan, yan ang common dito. O kaya'y pahingahan, o kaya'y stock room. Talagang malaking bahagi na ito ng buhay probinsya. Kaya ito, naisipan ko rin magpagawa ng sariling kubo na may kakaibang twist. Imbes na ordinaryong kubo, ginawa ko itong parang coffee shop style. Isang lugar na pwedeng mag-relax, magkape, at mag-enjoy sa preskong hangin habang tanaw ang garden. Balang araw ito ay magiging isang cozy coffee shop dito sa gitna ng probinsya. Yan ang totoong plano ko sa isang maliit na space na ito. Pagkarapos ni Nikong kumain ng kanyang tanghalian ay balik eskwela na ito. Umaga at hapon kasi ang pasok dito sa probinsya. So hanggang dito na muna. Salamat!